Jacksonville 911. Di pa ako tinawagan ni Vivian. Pumasok naman ako sa bahay niya. Nasa sahig siya, mukhang may dugo. Pakiusa, magpadala po kayo ng tao. Ang pinaka nakakagulat sa buong kasong ito ay ang sobrang brutalidad ng pagpatay. Isa itong napakabagal at masakit na pagkamatay. Nakabalot ng buo ang tuwalya sa ulo niya. Kaya inalis ko ito kay Vivian at hindi siya tumugon. Ang kotse talaga ang naging pangunahing dahilan. Dapa! Dapa ngayon din! Tumapa ka! Sa halos 2 taon, hinahanap ng mga investigador ang katotohanan sa likod ng krimen. Ngunit mas komplikado pala ito kaysa iniisip nila. Kaya ko na muna ilapitan si Clips Ilegan para pag-usapan ang kanyang cricket na sitwasyon. Sa halip ng kanyang munting anak na lalaki, siya ay nagmadaling manahimik. Jacksonville 911, Test 911. Hindi ko pa nakakausap ang kaibigan ko mula Pasko. At tinatawagan ko siya at pumunta ako sa bahay niya at pagdating ko, nakita ko siyang nakahandusay sa sahig. Hindi siya tumutugon at may tuwalya siyang nakabalot sa ulo niya. Diyos ko, ayokong hawakan siya. Pakiusap, magpadala kayo ng tao, pakiusap. Umihinga po ba siya, ma'am? Sa tingin ko hindi. Mukhang nang ingitim na ang mga kamay niya. Malamig ang balat niya. Malamig. Parating kami ng mabilis ang gagaya namin. Sige, andyan na kami agad. Naganap ito malapit sa Pasko. Si Vivian James, 49 na taong gulang na nakatira ng mag-isa sa Jacksonville, Florida, ay hindi na narinig mula pa noong Pasko. Ilang araw na ang nakalipas. Nagkakamustahan kami sa isa't isa. At nakausap ko siya. Nakausap ko siya nung araw na yon. Wala ka ng balita sa kanya mula nun? Wala na akong balita sa kanya mula noon. At kahapon, sandali lang Felix. Nagpadala ko sa kanya ng text noong alas 11:17. Sabi ko, Vivian, ayos ka lang ba? Hindi mo kailangang magsalita. Sagutin mo lang ng oo o hindi. Nakapatay ang kanyang telepono. Kaya patuloy kong kinatawagan ang kanyang cellphone. At hindi siya sumagot at hindi niya ugali yon. Bukas bang garahe natin nang sunduin mo siya kaninang umaga? Hindi, alam ko ang code para buksan ang pintuan ng garahe. Sige, ibig sabihin, sarado ang garahe pero nawawala ang kotse. Oh, ang kotse, nawawala ang kotse. Yung panloob na pinto ng garahe, nasa arabaw bukas. Hindi, sarado iyon. At nung binuksan ko, nakita ko siyang nakahiga. Sige, dalhin mo siya sa tabi ng kotse mo, tapos isara na natin. Nag-ikot ang pulis sa labas, walang palatandaan ng puwersahang pagpasok. At sa loob lang, si Miss James ay nakahandusay sa sahig na may kable ng kuryente sa leeg niya at may duguang kumot malapit sa ulo niya. May sugat sa ulo at mukha si Vivian at nabali ang pangga niya. Pero ang lumalabas na sanhi ng pagkamatay ay ang pagkakasakal. Nasakal siya gamit ang isang kable. Agad nilang napansin na nagulo ang bahay. Maraming elektronikong gamit ang nawawala. May mga nakabukas na drawer at mga kabinet na halatang pinaghalongkat. Sige. Bawal pumasok doon. May dugo sa mukha niya. Hindi ko alam kung ano, pero parang nadapa siya. May upo ang nakataob doon. Hindi ko alam kung okay ito. Malinaw na pagpatay ito mula sa simula. Hindi rin namin nakita ang cellphone ng biktima sa bahay. At sa sala may nakita kaming parang outline ng alikabok kung saan maaring nakalagay o nakapwesto ang isang surveillance camera na posibleng nakakuha ng insidente at nawawala ang camera na iyon. Isa sa mga malaking hamon na nararanasan namin ay ang mga may-ari ng bahay ay gumagamit ng ring o arlo para mabilis makita kung sino ang nasa kanilang pintuan sa kanilang lugar. Maraming kamera, pero sa kasamaang palad, halos wala kaming nakuha na video na magagamit.
Meron bang nangyayari sa inyong lugar o anumang katulad nito? Meron bang mga kahina-hina lang tao na naglalakad-lakad? Wala naman sa pagkakaalam ko. Ngayon, alam mo ba ang mga nakasanayan niya, mga kaibigan niya o kung may mga dumadalaw sa kanya o mga danon? Hindi, bata pa siya masyado. Ngayon, anong klaseng sasakyan ang meron siya? Meron siya. Teka, yun ba ay aso na Camry? Toyota Camry. Sige. Kaya itong bahagi ng Jacksonville ay kilala bilang lugar na mataas ang krimen. Yung mismong kapitbahayan ni Miss James, hindi naman talaga kilala sa ganoon. Sa trabaho ng pulisya sa pangkalahatan, parang laging tumataas ang mga tawag sa pulis tuwing panahon ng mga pista opisyal. May alam ka bang kakaibang nangyari mula noong Pasko? Wala naman akong malam. Kailan mo siya last nakita? Siguro noong araw ng Pasko. Wala ang bumibisita o pumupunta sa kanya. Wala akong nakita kahit anong sasakyan. Habang sinusuri ng mga pulis ang bahay at kinakausap ang tumawag sa 911, napansin nilang nawawala ang kotse ni BB James sa lugar. Na siyang unang ebidensya na nakuha namin para sa kaso. Alam ko may tinawag siyang electrician sa anak Lumber para ayusin ang water heater sa garahe. Sabi pa ng anak po, nakita raw niya si BB James na nagmamaneho kahapon o noong isang araw. Nakita siya kahapon? Hindi, siguro hindi kahapon, baka nung isang araw. Pero anong petsa na ba ngayon? 28? Nung 26, isang araw, matapos ang Pasko, sabi niya kailangan niyang ipaservice ang sasakyan niya. Pareho ang sinabi nila niya. Malamang nasa talyer ang kotse niya para ipayos. Hindi, nakuha na niya ulit ang kotse niya. Tingnan kung nandyan ang kotse. Kung wala, ilabas ang bolo. Hello, sir. Ito si Official Bloom, ang tanggapan ng sheriff ng Jacksonville. Nais ko sana malaman kung nasa shop niyo pa ang asul na Toyota Camry ni BB Vivian James. Mabilis naming natukoy na wala sa mekaniko ang kotse. Ginising pa nga namin siya at kinumpirma iyon. Ang susunod na hakbang ng mga pulis ay maglabas ng bolo o magbantay para sa kotse. Ako ang bahala sa aspeto ng ninakaw na sasakyan dito. Kaya isa sa mga gusto kong malaman, may kakaiba ba sa kotse na madaling mapansin? Tinted ang bintana, may bumper sticker. Mukhang simple lang talaga, ano? Oo, parang ako siya. Walang mga sticker sa bumper. Hindi inaalagaan niyang kotse niya. Ilan sa mga tanong na pumapasok sa isip namin ay sino ang mga huling taong kilalang kasama ni Miss James? Sino ang mga huling tao sa bahay niya? Maring 48 oras na mula nang huli siyang nakitang buhay, kaya marami pa tayong dapat habulin. Si Binibining James ay kakaibang tao. Si Binibining James ang pinakatapat na taong nakilala ko. Itatama ka niya kung kinakailangan. Ibibigay niya ang lahat ng kaya niya para sa'yo. Pero sasabihin din niya sa'yo kung may ginagawa kang mali. Siya ang ating anghel na tagapagbantay. Araw-araw, bawat batang pumapasok sa mga pintuang ito, bawat guro na pumapasok dito, mararamdaman ninyo ang kanyang yakap. Kaya Miss James, talagang mamimiss ka namin. Pero hinding-hindi ka malilimutan. Si Miss James ay isang minamahal na guro sa komunidad ng Jacksonville. Marami siyang kaibigan, may mga kaibigan siya sa kanilang lugar at nagsilbi siyang tagapayo sa ilan sa mga estudyanteng tinuruan niya. Si Vivian James ay isang natatanging guro. Siya ay naging guro ng taon, isang taon bago siya pumanaw sa Atlantic Coast High School, kung saan nagturo siya ng agham at chemistry ng mahigit 20 taon. Mahal siya ng mga estudyante dahil nilikha niya ang ligtas na lugar para sa kanila. Kilala siya sa pag-anyaya ng mga bata sa bahay at binabayaran sila sa maliliit na gawain sa bakuran bilang baon. Isa sa mga bagay na talagang tumatak sa akin nung nasa loob ako ng kanyang bahay ay ang dami ng mga Christmas card at larawan mula sa mga kasalukuyan at dating estudyante. Agad na naging malinaw na mahal ng kanyang komunidad ang babaeng ito. Unang dumating sa Atlantic Coast. Bilang pinuno ng Departamento ng Agham, naging interesante dahil nagkaroon ako ng pagkakataon mag-order ng mga kagamitang hindi ko pa naririnig noon. Kaya sobrang saya at nakakataba ng puso maging bahagi ng unang ghosting race na yon. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nabigla ako sa dami ng mga kasamahan at estudyante na gustong malaman kung ano ang nangyayari sa kaso niya. Nagsama-sama sila
para mag-fundraising at nagkaroon ng permanenteng alaala para sa kanya sa Atlantic Coast High School. Gucci, isa sa mga paborito ko. Una ko itong narinig mula sa isang lalaki na nagsabing Gucci, ibig sabihin ay ayos na ayos siya. Sabi ko, okay, lahat ay Gucci. Mahihirapan ang mga investigador. Patay ang isang minamahal na guro, nawawala ang kanyang sasakyan, at lumipas na ang mahalagang unang 48 hours sa investigasyon. Ang kotse talaga ang naging susi. Nakatutok kami sa kotse dahil ramdam naming iyon ang susi sa pagkakakilala ng pumatay kay Vivian James. Patayin mo! Sandali lang, ako na! Patayin mo ang kotse! Dapa! Dapa ngayon! Sige, dapa! Ilagay mo ang kamay sa manibela! Opo, sir! Opo, sir! Opo, sir! Opo, sir! Opo, sir! Anong nagawa ko? Habang nandoon ang mga investigador, alam naming maraming posibleng direksyon ng kaso. Pina-check nila ang plaka sa stationary license plate reader. Sa kaso nito, nakakuha kami ng hit na ilang oras lang bago kami tinawag sa bahay ni BB James. At nagpadala kami ng mga investigador sa maliit na motel na ito at nahanap nila ang sasakyan na nasa paradahan pa. Pasahero! Buksan ang pinto at lumabas! Lumabas ka dyan! Umarap ka ron! Umatras ka papunta sa boses ko! Umatras ka papunta sa boses ko! Tuloy-tuloy lang ang pag-atras! Humika ka na sa lupa ngayon! Kaya, nang makita ni na Detective Lee at Gibson ang sasakyan sa Hospitality Inn, umupo sila sa malayo at minanmanan ang sasakyan, hinihintay lang kung may lalapit o lalayo mula sa kotse. Sa huli, nakita nilang may lalaking lumapit sa kotse, naglagay ng gamit sa trunk at likod na upuan at nagtapon din ng gamit sa basurahan. Sa panahong iyon, inaayos nila kasama ang mga patrol asset na magbantay sa paligid ng Hospitality Inn sakaling umalis ang sasakyan para agad nila itong mapahinto. Humiga ka sa lupa ngayon! Humiga ka sa lupa ngayon! Humiga ka! Ilagay mo ang kamay mo sa manibela! Oo! Opo sir, opo sir, opo sir bro. Opo sir, opo sir. Ano pong nagawa ko? Ano? Uy, pinapabay niyo yung kanan! Ginagawa na asawa ko yan! Sakay mo mahan ako sa kotse! Sumakay ka na! Kalimutan mo na! Isakay mo mahan ako sa kotse! Nakuha na namin yon. Sumakay ka na sa kotse. Sumakay ka na sa kotse bro. Pasensya na bro! Ano nangyayari? Nahanap na ang nawawalang kotse at hindi may-ari ang nagmamaneho nito. At ang taong nakalista bilang may-ari ng sasakyan ay patay na. Ito ang pangunahing direksyon ng investigasyon mo sa ngayon. Alam mo, pwedeng magpalit ng may-ari ang mga kotse kahit kailan, pero hindi agad ibig sabihin na responsable sa pagkamatay ng minamahal na guro ang mga sakay nito. Pero ito pa rin ang pinakamagandang lead mo. Iabot ko sa kanya ang baril. Yes, ko. Gawad. Ako na bahala sa Setyembre, isa na ayos ko na lahat. Ano pangalan mo? Zebulon Perkins. Umandar ang sasakyan habang si Zebulon Perkins ay nasa upuang pasahero at ang kanyang kasintahan ang nagmamaneho palabas. Pinahinto ang sasakyan at nagsagawa ng felony takedown. Agad tinanong ng mga pulis si Ginong Perkins kung saan niya nakuha ang sasakyan. Sino nagbigay nito? Bakit ka dyan? May tinatarget akong tao. So you're targeted? Kapag nag-iimbestiga ka ng isang pagpatay, talagang sinisigurado mong kunin ang lahat ng bagay na maaaring mahalaga. Kaya kinukuha nila ang bawat bagay na maaaring magpakita kung ilan pa ang ibang tao na nasa sasakyan. Gagamit sila ng sanitized vacuum para makuha ang mga buhok sa sahig. Kumuha sila ng mga swab. Kinukuha rin ang mga fingerprint. Kinukuha nila ang mga damit. Kinukuha nila ang mga sapatos. Kinukuha rin nila ang mga susi ng sasakyan. Nang suriin ng mga investigador ang kotse, agad naming napansin ang school ID ni BB James sa rearview mirror. Nakita rin ang kanyang cellphone sa sahig sa likod ng upuan ng pasahero at ang kanyang school laptop ay natagpuan din sa loob ng sasakyan. Nasaan yun? Sasabihin ko sa'yo, pero ano? Siguro, tanungin mo na lang.
Masasabi ko sa'yo na parang kotse ako, bro. Pwede ko kami pakita sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng kotse. Habang iniimbestigahan ng mga detektib ang Hospitality Inn, isang staff ang nag-alerto sa kanila. Yung lalaking nasa kwartong yon, si Ginoong Perkins, paulit-ulit siyang pumupunta sa itim na kotse. Isang 1989 na itim na Corvette. Hindi kami sigurado sa laman ng kotse, kaya hinatak ito sa warehouse para masuri sa ibang araw. Lahat ng ito ay kinatalogo. Kung ire-release sila kalaunan o hindi mahalaga sa investigasyon, posible pa rin yon. Habang papunta tayo, sinabi mong gusto mong kausapin ng abogado, pero gusto mo rin pag-usapan sa amin kung paano mo nakuha ang kotse. Gusto ka rin ba namin tanungin paano mo nakuha ang kotse? Pinapanood kong panayam habang nangyayari ito. Ang talagang tumatak sa akin mula pa sa simula ay kung gaano siya kabukas na makipag-usap sa amin. Medyo kalmado siya. Pumapasok kami sa bawat panayam na may estratehiya. Nalinaw sa isip mo na posibleng sangkot ang taong ito sa pagpatay, pero dapat mo ring isa-isip na maaari ring hindi sila ang may sala. Minsan, mas kakaiba ang katotohanan kaysa katang-isip. Baka 2 araw na ang nakalipas, nakausap ko si Rashad. Gaya na sabi ko, sa tingin ko, kaya ko ituro sa inyo kung sino ang tao. Sinabi niya, Rashad. Rashad Simmons? Opo, sir. Bumili ako ng kotse sa kanya sa halagang 1,100. Para ito sa asawa ko, sa fiancé ko, para sa Pasko. Dinala ba niya sa'yo dun sa hotel o nagkita kayo sa ibang lugar? Hindi, natita kami, dun mismo. Tinawagan ka ba niya at sinabi, "Oy, nagbebenta ako ng kotse." Oo. Nag-usap lang kami kanina. Sinabi ko niya kung saan nakuha yun? Hindi. Tinanong mo ba? Hindi po, sir. Paano naman yung mga kakaibang bagay na nandun? Naisip mo bang kakaiba na nandun lahat ng mga bagay na yun? Pakiramdam ko rin. Ibig kong sabihin, Hindi mo ba siya tinanong tungkol doon? nasubukan ko lang makakuha ng magandang deal para sa amin ng babae ko. Sinabi sa amin ni Ginoong Perkins na binili niya ang kotse mula sa isang kaibigan, si Ginoong Simmons, na alam mo, pinaniniwalaan niyang sangkot sa ilang kaduda-dudang bagay. Bukod bang magnanakaw ng kotse si Rashad? Lahat nakauwi ang kotse. Masama ang pakiramdam. Kasi ibig ko sabihin, Sa lub-lub ko, parang baliw ka. Malinaw na may pinag-aralan ka. Matalino ka. Hindi ka naman tanga. Sinasabi ng kutob mo na may 60 o 70% na posibilidad na ang kotse na binili ko kay Rashad na masama ang reputasyon ay posibleng nakaw. alam niya yon. Kung bumili ako ng nakaw na sasakyan, ano mangyayari? Paano yung gagana? Alam mo bang nakaw yun ang binili mo? Kaya kung kunin siya o kahit sino pa, kahit ano talaga na kailangan ko. Parang bumili lang talaga ako ng nakaw na kotse, sa totoo lang. Alanin ako, nasabi ko na kung ano lang alam ko. May iba ka pa bang kayang gawin? Hindi ako inaaresto at hindi ako pwedeng arestuin. Hindi ako papayag na mapunta dito laban sa aking kagustuhan. Kusap namin si Ginoong Perkins tungkol sa kotse, pero gusto niya malaman kung ano ang alam ng mga investigador at bakit kami nagtatanong tungkol dito. Kaya nagsimula siya ng mas malalim na pagtatanong tungkol sa kung ano ang alam namin. Nakita ko sa screen na may nabayarang bahay at alam kong sinimulan na nila akong subukan at girlfriend ko ang unang na-rape. Kaya malinaw, hindi lang ito tungkol sa ninakaw na kotse. Ngayon, iniimbestigahan namin ang pagpatay. Alam mo ba ang bahay mo ito? Bahay yun ni Miss Vivian. Nakita niya agad yun. Sa totoo lang, ikaw 3 bahay lang ang pagitan niyo at matagal ka nang nakatira doon. Inamin ni Zebulon Perkins na kilala ni si Vivian James dahil magkalapit lang ang bahay nila sa parehong barangay nung bata pa siya. Binibigyan siya ni Vivian ng kaunting pera para magwalis ng bakuran o maglinis ng alulod niya. Nagpatuloy siya nakikipag-ugnayan kay Vivian sa paglipas ng mga taon. Zebulon, dahil mapagmasid ka, mabilis mong natukoy ang bahay ni Miss Vivian. Pero bakit hindi mo naman natukoy ang kotse ni Miss Vivian? Hindi naman ako tumingin o nagalungkat ng kahit ano. Hindi ko naman tinignan o inaalap ang kahit ano. Zebulon, Sir, hindi kami nandito para makipaglokohan sa'yo. Hindi ako nandito para dyan. ako rin, hindi ako nandito para dyan. Hindi namin ibibigay si Rashad tulad ng sabi ko. Wala akong alam sa nangyari sa sasakyan na yon. Kung nakaupo ako sa kwarto kasama ang mga detektib, malinaw na kikilalanin at i-interviewin namin si Rashard.
dahil iyon na ngayon ang alternatibong direksyon na ibinibigay ng taong ito sa amin. Ibig kong sabihin, maliban na lang kung may kumpletong pag-amin ka at 4K na video ng taong gumagawa ng krimen o isang bus ng mga madre na may malinaw na paningin. Bilang mga saksi, ikaw bilang detektib, kailangan mong imbestigahan ang bawat alternatibong suspect at alisin sila sa hinala. Nakita ang lisensya niya sa pagmamaneho sa kwarto mo. Sa Basuran. Malinaw na Wala tayo sa kwarto ko. malinaw naman, kinakausap ka namin dahil si Miss Vivian ay wala na sa atin. Si Ay. Sige, ibig ko sabihin, matalino kang tao. Dapat na pagdugtong-dugtong mo na ito. Ang mabait na babaeng ito, ang guro sa paaralan, ay pinatay. Si Jen. Nagmamaneho ka gamit ang kotse niya. Hindi ko alam na iyon talaga ang sasakyan niya. Puno yon ang lahat ng gamit niya. Pero naiintindihan mo ba ang posisyon namin, officer? Kung paano ito tingnan. Kung paano ito tingnan. Sa huli, nung lumabas tayo at siya lang ang naiwan sa loob, nalaman natin na maraming gamit ni Miss James ang natagpuan sa basurahan na nakalagay sa mga trash bag. Nalaman namin na nasa ilalim ng lampara sa hotel room ang kanyang ID. Naalaman namin na may mga power cord ng TV na basta itinapon sa aparador at may mga TV ring nawawala sa bahay ni Miss James. Wala sa kwarto ba ang lisensya? Mawawala ng saysay ang lahat ng paghihirap niya. Wala akong nakita na kahit anong device. Tumindi ang tensyon nang bumalik ang mga investigador sa silid ng interogasyon at naglabas si Perkins ng revelasyon na di nila mabaliwala. Kaya ba ni Rashad na pumatay ng tao? Nagawa na niya noon. Nagawa na niya noon. Sino raw ang sinabi niyang pinatay niya? Hindi niya sinabi sa akin. Paano mong nalaman na may pinatay siya? Nag-usap kami lahat, nag-uusap, nakikinig ka. Bro, nagpapaputok sila ng baril bawat oras. Hindi ganyan ang buhay ko. Hindi ako nabubuhay ng ganyan. Hindi ganyan ang buhay ko. Pwede ko kayong tuluhan, pero hindi ko aakuin ang sisi. Matindi ang paratang na ito na nakapatay na raw noon si Rashard Simmons. Kaya mas lalong naudyok ang mga detective na mag-imbestiga. Nagdala pa kami ng iba pang bagay sa kwarto mo? Hindi po, sir. Walang TV, DVD player lang at antena kasama. Sabi mo, Adi, dito ako natulog sa gilid ng kama, isa pa malapit sa pinto. Nagkamali ka sa ilaw. Naiintindihan mo ba ako? Kaya talagang nanatili siya doon. Isang gabi. Nakausap namin si Ginoong Perkins tungkol sa ID ni Binibining James na natagpuan. Umiwas siya at sinabi na si Rashard Simmons ang naglagay ng ID sa kwarto. Kilala ba ni Rashard si Vivian? Hindi ako sigurado. Kailan ka huling pumunta doon? Mga 4 na araw na siguro. Tinawagan niya ako para kumustahin. Dumaan lang ako para tingnan kung okay ka. Naglakad ako papunta doon. Ang sinasabi ko, umalis ako. Yan lang yun. Kaya pumasok ka sa bahay niya? Opo, sir. 4 o 5 araw na nakalipas. Umupo ako ng mga 30 minutes siguro. Sabi niya may gagawin siya. Umalis ako. Kinumpirma ni Perkins na nasa bahay siya ni Vivian noong linggong yon. Inilalagay siya sa lugar ng krimen sa oras ng pagpatay. Pero ang paraan ng paglalarawan niya dito ay isang kumpidensyal na pag-uusap sa isang tagapayo. Ngayon, malinaw naman. May pagdududa ang mga investigador tungkol dito. Tinawagan ka niya para kamustahin ka. Officer, may problema lang po ako. Kaya naman po ako lumalapit sa inyo. Anong pinagdadaanan mo? Hindi na ako komportable sa kahit kanino yan. Pumunta ako sa rehab center, tapos sa bahay para kausapin siya. Sabi niya, ano bang tingin mo mali sa'yo? Kung pwede, ano sa tingin mo mali? Nagkaroon ako ng PTSD nung nabaril ako. Nabaryo ka? Kailan ka nabaril? 2014, July 28, kaya di ako nakapasok sa NFL. Si Zebulon Perkins ay promising na atleta noong high school at naglaro ng football. Pero nagkaproblema rin siya sa ugali, bata pa lang. Naglaro din si Zebulon Perkins ng football sa kolehiyo hanggang sa kasama ang palad, siya ay nabaril at doon natapos ang kanyang karera sa football. Simula noon, parang tapos ng buhay ko. Parang puro trauma na lang. Wala ka namang iniinom na gamot para dyan. Kaya ako nagpunta sa rehab center.
Pagkatapos, nagkwento ako sa kaibigan. At yan ang ikinuwento mo kay Miss Vivian. Alam mo, sige. Wala akong problema na parang hindi ako mananakit ng iba o sarili ko. Nung pumunta ka sa bahay ni Miss Vivian, mag-isa ka lang. Ako lang mag-isa, nag-aanda siya para lumabas at mag-asikaso ng mga kailangan. Nabanggit ba niyang may problema siya sa iba? Wala po, sir. Sigurado ka bang 4 na araw nang lumipas mula nun? Beo, Bago magpasko. o 5 araw na ang nakalipas. Pagkatapos ng Pasko. Pero pagkatapos ng Pasko, hindi yun 4 na araw nang nakalipas. Naawa ako sa kanya. Alam mo yan, parang mabuting kaibigan ko siya. Pero kasabay nun, kung para maipit ako, Hindi pa namin sinabing ikaw ang may kasalanan. Alam ko pero mukhang gusto niyo na usapan. Teka, kailangan mo maintindihan kung paano ito tinitingnan. Zebulon, ikaw nga. Ibinibigay ko sa'yo. Nasa kotse ka niya, tol. Alam ko at nasa bahay niya rin ako, tol. Nagkaroon ba kayo ng kahit anong pagtatalo o gulo o kahit anong ganon? Hindi ganon. Sinasabi ko lang ang side ko. Yang alam ko lang, lang kaya ako. Si Shard ang susunod na suspect, kaya kailangan natin siyang hanapin. Mukhang iniimbestigahan siya ngayon. Oo, tama ka. Kailangan pa rin natin hanapin si Shard. Ano mo, at kapag nahanap natin si Shard, kailangan natin siyang tanungin. Pwede ba? Sasabihin niya, tapos babalik kami para tanungin ka. Arestado ba ako? Kasalukuyan pa naming tinatrabaho yon. Dapat lagi tayong bukas ang isipan. Kakatawag lang na pumunta kami sa bahay niya, wala pang 24 na oras mula noon. Sabi niya, binili daw niya ang sasakyan kay Ginoong Simmons. Kaya kailangan din naming imbestigahan ang mga individual na ito. Mahalagang malaman namin na si Ginoong Perkins ay nasa bahay niya kinabukasan ng Pasko. Nananatili ang tanong, may kasama pa ba siya? Kailangan nating harapin ito. Meron tayong isang babae na pinatay sa kanyang bahay. Mabuting kaibigan ba yan? Mabuting kaibigan yan. Pinapalakas niya ako. Bakit ko gagawin yan? Hindi ko naman sinasabing ginawa mo. Nasa kotse niya ako. Mukhang ganun nga. Oo nga. Kaya inaresto ka namin. Ano? Hanggang wala ko na naka-arrest yan. Tol, hindi ako pwede maaresto. May anak ako. Hindi ko na kaya, pare. Umiwas muna ako. Kung pwede, sa gabi na lang. Pwede bang ipagpaliban muna? Kasi siya nagbenta nito sa akin. Ninakawang na benta, Mariari yan. Sige, hindi ito pag ninakaw ng sasakyan. Siguradong hindi rin ito pagpatay. Hindi yan ang punto. Nang makakuha kami ng dagdag na ebidensyang nanpapabigat kay Ginoong Perkins, nagpasya kaming kunin ang arrest warrant para sa kaso ng bentahan ng nakaw na ari-arian para magkaroon pa kami ng oras habang iniimbestigahan pa ang kaso ng pagpatay. Bilang investigador, ayaw mong isara ang anumang posibleng direksyon ng investigasyon. Bukas ang isip mo na kahit mukhang katang-isip ang kwento niya, posible pa rin nangyari ito. Kahit ang sirang orasan, tama pa rin 2 beses sa isang araw. Nangyayari talaga ang mga coincidence sa buhay. At tinitingnan nila ito mula sa pananaw na baka kailangan nilang ipagtanggol ang kasong ito sa hinaharap. Parang grabe, tol. Sasabihin ko sa inyo ang alam ko. May mga kaso talaga na nakakaramdam ka ng kuto bilang pulis o piskal na parang may kakaiba dito at hindi ito makatuwiran para sa akin. Isa sa mga bagay na kailangan mong gawin kapag nasa law enforcement ka bilang pulis o piskal, minsan kailangan mong tanggapin na may mga bagay kang hindi malalaman. Sa kasong ito, may kutog talaga na may mali dito. Sige, babalik tayo agad dito. Pero sandali lang. Gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa sponsor natin, ang Upside. Dahil may inaalok sila ngayon na sa tingin ko ay makakatulong talaga sa inyo. Makakakuha ka ng cashback, dagdag na cashback sa mga araw-araw na binibili mo tulad ng gasolina, grocery at takeout kapag ginamit mo ang Upside. Oo, ganito ang gagawin mo. I-download mo lang ang Upside ng libre. Piliin mo ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila at magbayad ka lang ng normal gamit ang credit card mo. Pagkatapos, i-verify mo ang binili mo, makakakuha ka ng pera pabalik. Halimbawa, kailangan kong magpagas o gusto kong mag-takeout isang gabi. Hahanapin ko muna ang mga offer ng Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas ang pera sa app at pwede kong ilipat sa bank account ko. Kaya ang mga madalas gumamit ng Upside, nakakakuha ng average na $254 pabalik kada taon. I-click ang link sa description o i-scan ang QR code at gamitin ang promo code na PrimeCrime para makakuha ng dagdag na 25 cents bonus sa bawat galon ng unang tangke ng gas mo.
Ngayon sa puntong ito, inamin na ni Perkins na nasa bahay siya ni Vivian James sa oras ng pagpatay at nasa kanya rin ang kotse nito. Hindi maganda ang kalagayan ni Zebulon Perkins pero gumawa siya ng nakakagulat na pahayag. Sino ang humipo sa kanya? Zeb, sino ang humipo sa kanya? Sino ang gumawa nito? Pinatay ni Rashad ang babae. Umatay si Rashad? Hindi sir. Anong ginawa mo nung pinatay siya? Paano mo nalaman? Si Rashad ang gumawa. Binintahan niya ako ng kotse. Hindi ito isang paggamin sa kahit anong paraan. Inililipat niya ang sisi sa pamamagitan ng direktang akusasyon. Sinasabing si Rashard Simmons ang responsabale sa pagpatay kay Vivian, hindi siya. Sa katawan niya, hinawakan ka niya o parang ganun. Kailangan namin kumuha ng sample sa mga kamay mo. Kasi, sabi mo, hindi mo siya nahawakan. Tama? Kaya, wala talagang paraan na mapunta ang DNA mo doon. Nakahiga na siya noon. Nagyakapan kami pagdating ko. So ngayon, niyakap siya kayo. Makinig ka, wala akong ginawa sa babae niyo, bro. Kilala mo siya. Kilala siya. Inisita mo siya. At kilala ko silang dalawa. Pagkatapos, nasa kotse ka niya. Kotse na nakuha mo mula sa lalaking hindi siya kilala. Sino man ang gumawa nun, para ginawa talaga nila yung tama. At wala namang ibang tao, tol. Walang nanloob sa bahay na yun. Buong bahay ginulo. Pero tinira mo ba siya? Hindi. Iniwan mo bang bukas ang pinto para makapasok si Rashad? Hindi po sir. Hindi namin tinatawag si Vivian James sa pangalan niya. Palagi niyang tinutukoy siya bilang yung babae. Isa siyang mentor. Isa itong taong lagi niyang kausap sa telepono at nagbibigay sa kanya ng sakay. At hindi niya binabanggit ang pangalan nito. Parang kahina-hina lang talaga. At nagkita ulit kayo pagkatapos mong bisitahin siya at bumili ka ng kotse para sa parehong tao na binisita mo lang na ngayon ay pinatay na. Kita mo ba kung gaano kakilabot yun? Suwang-suwa na siya, alam mo naman yun. Alam mo naman kung anong klaseng babae siya at hindi siya malamang sasama kay Rashad. Sa kwento at timeline mo, hindi ko maintindihan paano mo di nagawa yun. Hindi ko ginawa yun. At nung siya'y nakulong, doon talaga nagsimula ang mas malalim na investigasyon sa pagpatay kay Vivian James. Nakakulong na si Perkins dahil sa pagbebenta ng nakaw na gamit. Samantala, inilipat ng otoridad ang atensyon kay Rashard Simmons, ngunit mahirap siyang mahanap. Pagkaraan ng ilang araw, Miyerkules, natagpuan siya at dinala sa presinto. Noong nakaraang Webes, nakita mo ba si Zed Zabulon? Nagkasama ba kayo sa isang hotel? Oo, nakapunta ako sa hotel. Nung nakaraang linggo, nakita ko siya. Kailangan niya i-dispatch sa ang ilang TV. Kaya yun ang tinutulungan ko. Tinutulungan ko siyang i-dispatch sa ang TV. Nung tinulungan mo siya, gusto niyang i-dispatch sa nilang TV. Sinabi ba niya kung saan galing ang mga TV? Hindi yan sinabi. Kay Zebulon Perkins, kapag pinanood mo ulit ang panayam, halos makikita mo kung paano gumagana ang isip niya. Ina-analyze niya kung anong tinatanong sa kanya ni Detective Abbott. Si Rashard Simmons naman, kapag ini-interview, ay ibang-iba ang ugali. Simula na makilala mo si Zeph, anong klaseng pag-iisip o personalidad meron siya? Anong dating niya sa'yo? Siya ba yung tipo ng tao na gumagawa ng ganoon o hindi? Hindi ganun ang dating niya. Chill lang siya. Anong droga ang ginamit niya? Hindi ko alam. Sa akin sa tingin ko lahat, kilala siya bilang Ice. Ace. Sa hotel? Grade. Sige. Nadiskubre ng investigador na dati na nagkaproblema sa droga at may maliliit na kaso si Perkins. Sinabi ba ni Zeph kung saan niya nakuha ang kotse na yon? Hindi ko pa nakita ang kotse na yan. Nakita mo na ba ang bahay na ito dati? O nakapasok ka na ba sa bahay na yon dati? Nakapasok ka na ba sa bahay na yon? Hindi pa. Sabi mo, nasa west side Puho ka at magkikita kayo sa Indian Lakes. Pwede mo bang tingnan kung anong oras kanya tinawagan? Iba talaga ang pahayag niya kumpara kay Zebulon Perkins. Nakita namin ang mga text message sa pagitan ni Perkins at Simmons na nag-uusap tungkol sa pagsundo ni Perkins kay Simmons gamit ang sasakyan. At ang mga text message na iyon ay tila tumutugma noong paalis na si Zebulon Perkins mula sa bahay ni Vivian James gamit ang sasakyan ni Vivian. Teacher ang babaeng to, bro. Alam ko. Sa TV, astig si mama sa kanya. Astig siya. Astig at sobrang bait siya. Gusto niya talagang gawin yan eh. Sir, lady. Ang gusto kong malaman ay bakit gusto niyang isisi sa'yo yon. Sinabi niyang ikaw ang pumatay sa kanya. Sinabi niya na noong 26 nakilala ko si Richard at binili ko ang kotse mula sa kanya. At hindi ka na raw niya nakita pagkatapos nun. Pero ang kotse ay puno ng iba't ibang mga gamit.
Nakita akong tinawag niya. Itong maraming mga gamit. Iyan ang sinabi niya. Sinabi niyang binenta mo sa kanya ang kotse. Parang may tinira siya, kung ano man yan. Kaya kailangan lang namin ang DNA mo. Tama? Para mapatunayan na hindi ka kailanman napunta sa bahay na yon. Para mapatunayan na hindi mo nakasama ang babaeng yon. Binigyan din niya kami ng access sa cellphone niya na na-download namin at binigyan ng cell site data. Lokasyon na naglalagay kay Rashard Simmons sa kabilang bahagi ng 103rd ang pangunahing kalsada malapit sa bahay ni Vivian James sa oras ng kanyang pagpatay. Karamihan sa mga pagpatay ay ginagawa ng isang taong kilala ang biktima. Sinasabi ng dati kong kaibigang detektib na kapag may matinding brutalidad, lagi niyang inuulit na personal ito. Kung di mo kilala ang tao, papatayin mo lang, tapos tuloy buhay mo. Pero kapag ganito, kataas ang galit o pot na ibinubuhos sa isang tao, kadalasan hindi ito sa isang taong wala ka lang pakialam. Lalong nagiging malinaw na walang kinalaman si Rashard Simmons sa pagpatay kay Vivian James, na ibig sabihin ay bumabalik ang hinala kay Zebulon Perkins bilang pangunahing suspect. Patuloy naghihintay ang amang Diyos para sa atin. Hindi natin kayang saktan ang batang ito na nakaantig sa atin. Kailangan mong magbago. Ayoko maging bahagi nito. Pagkatapos siyang maipasok sa kulungan ng Duval County, tumawag siya sa kanyang ina at hiniling na itago ng kanyang ina ang mga elektronikong gamit na itinago niya sa garahe ng kanilang pamilya. Nakipagtulungan ang kanyang ina at amain at nakuha namin ang mga elektronikong gamit na nawawala mula sa bahay ni Bibi James. Nang makuha namin ang mga record sa bangko ni Vivian James, napansin namin na pagkatapos ng Disyembre 26, ang petsang pinaniniwalaan naming pinatay si Vivian James, ginamit ang kanyang credit card ng maraming beses sa paligid ng Jacksonville. Ginamit ito para bumili ng pagkain, ginamit ito para bumili ng diaper ng sanggol, at ginamit din ito para bumili ng alak. Kaya nagawa naming puntahan ang 3 negosyong iyon at kumuha ng video surveillance mula sa kanila na nagpakita kay Zebulon Perkins. Nalaman din namin na may cash app transfer mula sa telepono ni Vivian papunta sa isang account sa pangalan ni Zebulon Perkins. Nagpatupad din kami ng ilang search warrant. Ang ebidensyang talaga namang nagpatibay sa kaso na ito na nagbigay sa amin ng kumpiyansa na si Zebulon Perkins ang pumatay kay Vivian James ay ang DNA. Nakita namin ang dugo niya at DNA sa pantalon ni Zebulon Perkins. Nakita rin namin ang DNA niya sa ilalim ng mga kuko ni Vivian James. Hindi na tayo kailangan mag-usap o magtanong. Dadalhin lang kita at sasabihin na kakasuhan ka namin ng pagpatay. Bakit hindi ako pwedeng umalis na yun? May kaso ba ako? Bakit hindi ako pwedeng umalis na yun? Tatapusin namin ang aming ulat. Bakit hindi ako pwedeng umalis na yun? Inaresto ka sa pagpatay. Hindi naman ako. Hindi ko nahanap yung nagbigay ng kotse sa akin. Enero 10, 2022 linggo matapos mapatay si Vivian James, may sapat ng ebidensya ang investigador para kasuhan si Zebulon Perkins ng second-degree murder. Magtanong tayo, pakiusap. This is probably not do this. Sige, Seb, ano nangyayari? Balik tayo, pare. Bro, inaagaw niyo buhay. Gusto ko na umalis, bro. Kinukuha niyo buhay ko, may mga anak ako. Hindi ko ginawa to. Sinubaybayan siya ni Detective Abbott. Babalikan ni Detective Abbott at rerepasuhin ang mga ulat ng disiplina kapag nasasangkot sa gulo si Zebulon Perkins at iba pang preso. Nang pumunta si Detective Abbott sa kulungan ng Duval County at nagsimulang mag-interview ng mga kasama sa selda at mga katabi sa higaan. Halos lahat sa kanila ay nagsabi kung gaano karahas at nakakakilabot ang taong ito. Pero may isang pahayag ng preso na talaga namang tumatak. Kaya una, kinausap mo ako tungkol sa unang insidente na may isang babae na ang pangalan ay Creepers. Oo, sinabi niya sa akin na namatay siya. Maraming tao ang iniisip na natatapos na ang trabaho ng detective kapag may naaresto na, pero malayo yon sa katotohanan.
Patuloy na minomonitor ni Detective Abbott ang mga aktibidad ni Ginoong Perkins sa loob ng kulungan. Ibig sabihin, pati na ang anumang alitan o pagtatalo na kinasangkutan niya. Magkasama kaming pumunta bilang magka-partner at kinausap ang bilanggo na nagsabing laging ikinukwento ni Ginoong Perkins kung paano niya pinatay ang guro. Sabi niya, alam niyo bang hindi guro ang una niyang pinatay? Tama ba? Napansin pa ng mga investigador ang isa pang bagay at bumalik ang atensyon nila sa pangalawang sasakyang kinumpiska at hinalughog noong araw ng pagpatay kay Vivian James. Hindi kinuha mula sa kustodiya ng pulisya ang sasakyang ito. Sa panahon ng investigasyon, nagsagawa kami ng search warrant sa dalawang sasakyan. Ang Toyota Camry na pagmamayari ni Miss James at isang Corvette na nasa Hospitality Inn kung saan nakita ng mga saksi si Ginoong Perkins na pabalik-balik mula sa sasakyan papunta sa kwarto ng hotel. Nagtataka kami kung may karagdagang ebidensya sa Corvette. Kaya kinumpiska namin ang dalawang sasakyan. Nakakulong na si Zebulon Perkins ng 18 buwan matapos kasuhan sa pagpatay kay BB James. At nang matanggap namin ang paratan na siya ay responsable sa isa pang pagpatay, alam naming posibleng may isa pang biktima. Agad na bumalik ang mga detektib at tiningnan ang nakarehistrong may-ari ng 1989 Corvette na kinuha sa kaso at ito ay si Leah Klein. Sa totoo lang, nabigo ang mga pagsisikap na mahanap si Binibining Klein noong unang investigasyon at ilang beses na rin siyang naaresto. Kaya alam namin na maaring hindi mabait o kaaya-aya ang taong ito sa mga pulis. Si Leah Klein ay may magulong nakaraan. Isa siyang ina ng 5 anak. Siya kapag kasama ang kanyang pamilya ay talagang maalaga sa kanila. Mahilig din siya kay Jiminy Cricket. Naging palayaw niya ito. Buong taon, sinusubukan ng anak ni Leah Klein na magpadala ng pera sa ina niya gamit ang Cash App at nagiiwan ng mensahe gaya ng maligayang kaarawan at maligayang Pasko, inay. Matagal na niyang hindi nakikita ang ina niya. Habang kausap namin ang pamilya niya, nalaman naming madalas siyang umalis at mag-isa ng ilang linggo. Kaya hindi na bago sa kanila na hindi siya makipag-ugnayan sa kanyang pamilya ng ilang araw o linggo. Gayunpaman, napakatagal ng 18 buwan at hindi na yon normal. Sinubukan ng pamilya niyang i-report siyang nawawala pero dahil nasa ibang estado sila, sinabi na kailangan ng lokal na tao para opisyal mag-report. Maraming mga bilanggo ang ininterview ni Detective Abbott sa kanyang investigasyon tungkol sa pagpatay kay Leah Klein. Ang ilan sa kanila ay nakipagtulungan sa kanya at ang iba naman ay hindi. Kasama sa mga nakipagtulungan sina Ginoong Lindsay at Ginoong Bradford. Paano mo nakilala si Zebulon Perkins? Siya ang naging kasama ko sa senda, sa kulungan. Nabanggit ba niya ang mga kasong nakabinbin laban sa kanya? Opo, man. Ano ang sinabi niya sa iyo tungkol sa guro? Nagmadali siya, tapos nambugbog. Noong magkasama kayo sa selda, natakot ka ba sa kanya? Hindi naman talaga, pero oo. Ang pahayag ni Ginong Lindsay ang tumatak sa akin. Sinabi niyang natakot siya para sa buhay niya habang magkasama sila ni Zebulon Perkins sa iisang higaan. At inilarawan niyang parang walang buhay ang titig nito. Na hindi siya natutulog sa gabi dahil sa takot na baka patayin siya ni Zebulon Perkins habang siya ay natutulog. Noong Enero, malamang bandang Enero ng 2021, si Kinsey Lindsay ay nagkaroon ng trahedya. Pinatay ang kanyang kapatid sa isang lokal na apartment complex. Kaya kami ni Detective Abbott ang nagtatrabaho sa kasong iyon na nauwi sa pag-aresto. Sinabi namin kay Kinsey Lindsay ang tungkol sa pag-aresto. Pagbalik namin sa kanya tungkol sa pagkakakulong niya kasama ni Zebulon Perkins, sinabi niyang, oo, hindi ko sana sasabihin. Pero dahil tinulungan niyo ako sa kapatid ko, tutulungan ko rin kayo sa kasong ito. May nabanggit pa ba siyang ibang pagpatay? Ma'am, ano po ang nabanggit niya sa inyo tungkol sa ibang pagpatay? Sinabi niyang nandoon siya at ang babae ang pumatay. May nabanggit ba siyang pangalan sa inyo tungkol sa babaeng ito? Opo, Mel. Cricket. Sa pangkalahatan, hindi mo nagsisimula sa isang napakamarahas na pagpatay sa isang tao na, ayon sa lahat ng kwento, ay mahal mo naman talaga. Hindi lang talaga nagkakatugma. Kaya kadalasan, may iba pang uri ng kriminal na gawain sa buhay ng isang tao. Sa kasong ito, malinaw na meron.
Nagkaroon ako ng physical alitan kay Zebulon Perkins. Nangyari ba ito noong Setyembre, mga September 12, 2020? Tama ba yon? Oo, tama. Ano ang pinag-usapan ninyo? Una, kinausap niya ako tungkol sa insidente kay Cricket, isang batang babae na inihaling tulad nila sa Prussia. Sabi niya, matagal ginawa ni Cricket yon, kaya kinausap niya ito. Sinabi ba niyang patay na siya? Oo, sinabi niya sa akin na namatay siya at naglagay ng tanda ng pananaluya sa labas ng hotel. Hindi mo pwedeng idemanda ang demonyo at asahan na anghel ang sasaksi. Nakakagulat kung ilan ang nagsasabi sa selda, ito ang ginawa ko. Ipinaliwanag ni Ginoong Bradford na patuloy na ikinukwento ni Ginoong Perkins kung paano at bakit niya pinatay ang guro. Sinabi rin niya na kinuwento ni Ginoong Perkins na pumunta siya sa bahay ni Binibining James para aminin na siya ang pumatay kay Cricket. Hindi lang ito nagdagdag ng kasong pagpatay na kailangang imbestigahan. Nagbigay rin ito ng motibo sa pagpatay kay Binibining James. Nabanggit ba niya sa'yo ang mga kasong kinakaharap niya ngayon? Oo, sabi niya, pagkatapos ng insidente tungkol kay Cricket, nakakaranas siya ng matinding pagkabalisa at mga ganong bagay. Kaya gusto raw niya may makausap. Ang guro lang ang pakiramdam niya, pwede niyang kausapin, kaya lumapit siya rito tungkol sa insidente kay Cricket. Binigyan siya ng pinakamagandang payo. Sabi ko, ate, kailangan mo pumunta sa pulis. Imbes na siya, hayaan mo siya pumunta sa pulis. Pinatahimik niya ito. Sa kasamaang palad, hindi namin kailanman natagpuan ang katawan ni Miss Klein. Sa madaling salita, patuloy naming pinatunayan na wala ng buhay. Pinahak namin ang lahat ng posibleng paraan na maisip namin at lumalabas na parang si Miss Klein ay literal na nawala na lang noong December 24, 2019. Ilang araw lang ito bago huling makita si Vivian James. Pinatay ba ni Perkins si Leah Klein? Pumunta kay Vivian James para humingi ng payo at nang hindi niya makuha ang sagot na gusto niya, pinatay din ba niya ito? Napakahirap patunayan ang isang kaso kung walang katawan. At sa kasong ito, napakaraming panahon na ang lumipas mula nang mapatay si Leah Klein. Kinailangang balikan ni Detective Abbott ang nakalipas na maraming taon para ipakita ang pagkatao ng isang nawawalang tao sa lipunan. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na muling suriin ang mga ebidensyang hawak na namin na iniisip si Leah Klein. Nakuha namin ang laman ng kanyang cellphone at natagpuan namin ang mga litrato ni Leah Klein noong Disyembre ng 2019. At ang huling alam na mensaheng ipinadala ni Leah Klein ay kay Zebulon Perkins na nagsasabing nasa labas siya ng kanyang hotel room. Pagkatapos ay parang bumalik kami sa simula nang napagtanto namin na ito ang dahilan kung bakit hindi namin siya makontak nung unang investigasyon dahil patay na pala siya noon. Nakumpirma namin na matapos patayin ni Ginoong Perkins si Binibining Klein, inilagay niya ito sa basurahan at natiyak namin mula sa kumpanya ng basurahan ang petsa at oras ng pagkolekta nito. Na nangyari bago pinatay si Binibining James at bago dumating ang mga detektibo sa Hospitality Inn at dinala siya sa tambakan ng basura. Ang posibilidad na may makuha pa ay halos wala na talaga. Si Zebulon Perkins ay kinasuhan ng 2 bilang ng second-degree murder. Bagamat bukas pa rin ang posibilidad para sa mga piskal na itaas ang mga kasong iyon kung nanaisin nila. Simula pa lang, nag-alok na siya ng plea bargain. Ang mga alok na plea bargain na ito ay nagsimula ng mas mababa kaysa sa sentencing range para sa second-degree murder. Mabilis ding tumaas ang mga alok hanggang ipinresenta namin ito sa grand jury at nag-abiso ng layuning humingi ng parusang kamatayan. Sa Florida, hindi kami pinapayagang magsampa ng kaso ng first-degree murder nang hindi ipinapasa sa grand jury. Ipinresenta ko ang kaso ng pagpatay kay Vivian James sa grand jury at inakusahan nila si Zebulon Perkins ng first-degree murder. Natapos namin ang investigasyon sa kaso ni Leah Klein at kinailangan naming bumalik sa grand jury at inakusahan nila si Zebulon Perkins ng 2 bilang ng first-degree murder. 4.5 taon matapos mapatay sina Vivian James at Leah Klein, haharap na sa paglilitis si Zebulon Perkins sa 2 kaso ng first-degree murder. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang mapatawan ng kamatayan. Mukhang may plano na ang depensa niya para subukang iwasan ang mga parusa.
Sa Florida, kapag napatunay ang nagkasala ka ng first-degree murder, maaari kang makulong habang buhay na walang parol. Lalabas ka lang roon na patay na. Ang pinakamagandang senaryo para sa isang tao na may ganitong klase ng ebidensya, lalo na ang forensic evidence na meron sa kasong ito, ay malamang na umamin na lang at tumanggap ng sentensya na may takdang bilang ng taon. Sa kasong ito, nauwi ito sa isang plea bargain. Ang abogado ng depensa ay nag-alok ng mas mataas na sentensya na 70 taon sa puntong ito. Si Zebulon Perkins ay 31 taong gulang. Kahit may credit time, sa totoo lang, habang buhay na sentensya na yon. Nagsalita rin si Zebulon Perkins sa sentencing hearing. Mapapansin, hindi siya nag-sorry. Isa itong paikot-ikot na pahayag na noong panahon na yon at hanggang ngayon ay hindi pa rin masyadong malinaw para sa akin. Hindi gumaan ang loob ko dito dahil walang pagsisisi. Tinanggap niya ang kasunduan sa plea bargain at nagpapasalamat ako para sa mga pamilya na natulungan naming maisara ang kasong ito. Si Zebulon Perkins ay hinatulan ng 70 taon sa kulungan ng walang posibilidad na makalaya para sa pagpatay kina Vivian James at Leah Klein. Tumatak sa amin ang kalupitan ng pagkamatay ni Bibi James at kung paano ang pinakamalalapit sa atin ay maaaring siyang makasakit ng labis. Ang makita ang record na ito na siya ay nasangkot sa isang away kay Ginoong Bradford, madali lang sa nang hindi mapansin yon. Pero nang sundan namin yon, nagbukas ito ng bagong kaso. Naitaguyod ba namin ang hustisya para sa isa pang pamilya? Sa paglingon ko sa kasong ito at sa nakaraang 6 na taon, may ilang bagay na talagang tumatak sa akin. Ang una ay ang masusing investigasyon ni Detective Abbott na sa kanyang matiyagang pagtutok sa mga detalye at katotohanan ng kasong ito ay nalutas ang pagpatay sa isang babaeng matagal nang nawawala at nagbigay ng katahimikan sa kanyang pamilya. Kung hindi dahil sa kanyang pagpupursige, walang makakaalam sa kwento ni Leah Klein. Ang isa pang bagay sa kasamaang palad na tumatak sa akin ay ang kahalagahan ng ugnayan ng mga tao sa pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay at pananatiling may komunikasyon. At pati na rin ang pagtiyak na pinagkakatiwalaan mo ang mga taong nasa paligid mo.